Magandang araw mga kababayan, maraming salamat sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Kung kayo naman po ay bago lamang sa ating channel, don't forget to like and subscribe for more updates and videos. Kung kayo naman po ay mahilig sa issue ng politika, sa issue ng kasalukuyang nangyayari sa ating bansa, ay tama po ang channel na inyong pinapanood. At ang ating naman pong pag-uusapan ngayon ay ito nga pong issue ni Benjamin Diokno na kung saan siya ay pinalitan ni Ralph Recto bilang Department of Finance. So, ang tanong sa ating video ay bakit nga ba pinalitan si Benjamin Diokno at siya ba ay pinalitan or siya ba ay nag-resign sa kanyang pwesto bilang Department of Finance? So, yun po ang ating pag-uusapan. Unang-una sa lahat, kailan muna natin itong si Benjamin Diokno, kung saan bata pa lamang po ako ay naririnig ko na itong pangalan niya bilang Department of Finance Secretary. So, sino ba itong si Benjamin Diokno, guys? Atin itong kilalanin. So, si Benjamin Diokno po, siya po ay graduate sa UP Diliman, kung saan doon siya nag-aral ng Business Administration. So, sa background niya po ay alam natin ito ay magaling na tao dahil prominent yung or isa sa mga kilalang universidad nagtapos itong kalihim na ito at siya ay nag-Master of Public Administration doon sa ibang bansa, sa Johns Hopkins sa US. Okay? At noong panahon ni Estrada, noong 1998 to 2001, siya rin ang naging Department of Finance Secretary. So, bakit nga ba pinalitan itong si Benjamin Diokno ni Ralph Recto? So, sino ba din ba itong si Ralph Recto? Siya lang po ay graduate or nagtapos dito sa UP or dito sa UP Diliman. So, anyway, ito ngang issue ngayon maugong na siya daw po ay hindi nga siya nag-resign, kundi siya ay pinalitan. So, ang ating pong masasabi dito ay hindi naman po lingid sa ating kalaman ang sitwasyon ng ating bansa kung saan tayo ay dumaranas ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at ang ating ekonomiya at bawat isa ay marami rin ang umaaray talaga sa presyo ng bilihin. In fact, doon nga sa survey ng kakatapos lang na survey dito sa kasalukuyang administrasyon natin, base doon sa approval rating, ang pinakamataas na nag-disagree or disapproval ay yung issue nga nitong mga pangunahing bilihin na kung saan ay matataas po. So, kung saan tayo bumibili sa ngayon ay nararamdaman po yan ng mamamayang Pilipino. At ito nga isa sa tingin ko lang, sa aking opinion, sa aking comment, ay isa ito sa mga naging rason na kumbaga ay humanap ng ibang tao na magbigay ng solusyon dito sa problema ng inflation dito sa ating bansa. Even though pababa na yung inflation sa ating bansa, pero yon nga ang mga presyo ng mga bilihin ay mataas pa rin. So yun ang para sa atin ay challenge sa ating gobyerno na dapat masolusyonan dahil lahat po tayo ay apektado dito. So, para sa akin ito ay walang halang politika, yung pagka-alis or pagpaparesign nga dito kay Benjamin Diokno ay walang halang politika, kundi ang administrasyon lamang ay naghanap ng alternative na tao kung saan ay nakikita ng administrasyon na magbigay ng solusyon nga dito sa nararanasang malaking problema ng ating bansa tungkol sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin. Okay? So, yun lamang po at
Kayo, ano po ang masasabi niyo sa pagpapaalis or pagpaparesign dito kay Pedro Mediocno sa Department of Finance? So, comment down below for your reactions and opinion. At kung kayo nga po, once again, mahilig sa issue ng politika at kasalukuyang issue ng bansa, please don't forget to like and subscribe for more videos.